Natapos nga ang engagement party, halatang halata sa mukha nga ni Era na masayang-masaya siya dahil malapit na nga siyang ikasal dito kay Renan Alon. Ngunit si Lilette ay nananatili pa rin na hindi mapanatag tuwing kasama ni Era itong si Alon. Wala siyang tiwala dito at tingin niya ay may tinatago talaga ito na kailangan niyang malaman. Mapapanatag lamang siya sa oras na matuklasan niya na talagang clear ang intensyon nitong si Alon. Kabilang banda, hindi nagustuhan ni Sab ang naging plano ng kanyang jowa na ito nga si Renan. Sinabi ni Renan na ikalma ang kanyang sarili at kasama lamang sa isang palabas ang kanilang gagawin. At kapag nakuha na ang gusto niyang makuha dito kay Era, ay mamumuhay na sila kagaya ng buhay na pinapangarap nilang dalawa sa pamamagitan nga ng mana na makukuha niya mula kay Era. At bukod pa roon, yun na lamang ang naisip niyang tanging paraan nang sa ganun matapos ang kanyang problema dito kay Patricia. Lalo't naniningil na ito at pinupwersa na nga siyang magbayad. Kaya sa oras na maikasal na siya kay Era ay magagawa na niya ang lahat ng kanyang gustong gawin. Ngunit gagamit nga siya ng abogado dahil kapag naging legal na nga silang mag-asawa, yun naman yung time na kukunin niya ang lahat ng sentimo na meron nga itong si Era. Ngunit kikita nga nitong si Lilette kung saan mapansin ni Court na may kausap nga itong si Renan na isang abogado din na kilalang kilala nila. Kung kaya't nagtataka ang mga ito at naisip nga ni Lilette na sundan itong si Renan Alon. Lalo't kaduda-duda ang kanilang mga kinikilos dahil may mahalaga silang pag-uusapan. May balak kasi itong si Renan at gagamitin niya ang naturang abogado nang sa ganun legal niyang makuha ang pera nga nitong si Era. Kaawa-awa itong si Era sa pag-aakala nga niya ay maging masaya siya sa piling ni Alon ay hindi. Sa kabilang banda, hindi naging masaya si Sab sa naging desisyon ni Renan kung saan pakakasalan nga itong si Era. Sa akala ni Renan ay sumusunod ito sa lahat ng kagustuhan niya, ngunit hindi dahil tumitinindi na ang kanyang pagsiselo sa kay Era kung kahit gagawa siya ng hakbang na palihim nang sa ganun masiraan nga itong si Renan Alon at hindi matuloy ang kanilang kasal. Maya-maya nga ay magugulat nga itong si Lilette dahil biglang may tatawag sa kanya at ayaw nitong mapakilala na ito nga ay si Sab, ang jowa nga nitong si Attorney Renan Alon, kung saan lihim din na naging sekretary. Ngunit ang totoo nilang ugnayan ay magkasintahan talaga at ginagamit din niya si Sab para magawa ang kanilang mga plano. Ngunit hindi na gusto ni Sab dahil nasasaktan na siya sa mga ginagawa ni Alon na para na siyang tanga. Kung kaya't gagawa siya ng paraan nang sa ganun mahadlangan niya ang naturang plano ni Alon na pakasalan si Era. Sinabi niya kay Lilette na hindi na mahalaga kung sino siya. Sasabihin na lamang niya na may mahalaga siyang informasyon tungkol kay Renan Alon kung saan hindi niya magugustuhan. At nagulantang na lamang itong si Lilette matapos sabihin nga ni Sab na meron ngang ibang babae itong si Attorney Renan Alon kung kaya't hindi sila pwedeng ikasal. Kaya naman itong si Lilette sa labis na pag-alala sa kalagayan ng kanyang half-sister ay sasabihin niya ito na mayroong nagsabi sa kanya at sa telepono mismo na kailangan niyang manmanan ang kanyang magiging asawa at kailangan tingnan muna niya kung talagang honest ito dahil kahina-hinala din ang mga kinikilos dito. Isa doon ay dahil may dalawa siyang cellphone kung saan talaga may tinatago siyang lihim. Kaya naman para hindi mag-isip lang kung ano-ano itong si Era, sinabihan niya ito na maiging siya ang mag-imbestiga nang sa ganun mapatunayan niya talaga na tama ang kutob noon pa man nitong si Lilette na iba talaga ang galaw nitong si Renan at hindi to honest sa kanya. At dito nga ay susubukan niya ni Era na magmanman at ang cellphone niya na dala-dala niya ay makikita niya ang isang conversation kung saan doon kausap niya itong si Sab